Purchase Consumer Goods Trading. Kayo ba ang kasama sila, no? Ito yung kasama dun sa mga 318 million pesos worth na nasamsam. Of the total of 52 containers, sir, halo-halo yung mga Yes. consignee and brokers. EPCB. Asan ng EPCB? Si Mr. Nandito na si Huala. Ikaw ba yon? Okay. Purchase. Tama ba? Kayo ang involved bilang mga importers? Kayo ba ang importers? Sino ba kayo? Ano ba ang personality niyo? Dahil yung pangalan ninyo inalabas dito. Mr. Huala. Sir, ako po yung yung owner po ng EPCB po. So, ano ang involvement ninyo dito sa pinasok na ano nga ba yung produkto? Mackerel. Ha? Carrots pala, onions at frozen fish, di ba? Anong dineklara ninyo? Ano yun? Sagutin mo ng malapit sa microphone. Sir, wala po akong alam dyan, sir. Bakit? Ikaw ang nakapangalang isa sa mga nag-import eh. Diba? Opo, sir. So, sino may nakakaalam? Sino kumausap ninyo para sa inyo para maging kayo ang nakalagay dito na importer or consignee? Opo, sir. Oh. So, sinong kumausap sa inyo para maging importer at consignee? Yung tito ko po, sir. Tito mo? Opo. Anong pangalan ng tito mo? Sir Erwin Pascual po. Erwin Pascual. Opo. Sino si Mr. Erwin Pascual? Siya ba ikaw ang may-ari? Di ba? Owner ka nung... Opo, sir. Hindi pa pala nag-oath. Mr. Chair. Mr. Dexter, our colleague. Can you administer the oath to Mr. Huala? Raise your right hand. Do you solemnly swear to say the truth, confirm the truth, nothing but the truth in this public meeting? Agree? Yes? You answered in the affirmative? You can take your seat. Yung iba ata, hindi pa rin nag-oath na nandito ngayon. Meron o nag-oath na. Si Rainier. Ano, sir? Okay na. Si Queen Star. Okay na. Nag-oath na. So siya na lang. Okay. Mamaya na. Okay, let's proceed. So, sino si Erwin? Kapangalan pa ni Senador Erwin Pascual. Sino siya? Tito ko po, sir. So, sino may-ari? Ikaw o siya? Natatandaan ko lang po, sir. Kinuhanan niya po ako ng ID, tas niregister niya po sa PIER. Saan? Sa PIER po. Sa Pier. Opo. Ayun lang po naaalala ko, sir. Ano bang trabaho mo, Mr. Huala? Rider po, sir, Food Panda po. Rider ka ng Food Panda. Opo. Saan ka umuwi? Sa Bulacan pa po. So isa kang rider ng Food Panda pero nakapag-rehistro ka sa Pier para makapag-import. Magkano ang in-import ng ECPB? Would you have the documents, Secretary Yusek Carag? EPCB. Yes, sir. I have it in front of myself, sir. We have 14 containers, sir. And of these 14 containers, magkano ang estimated value? Alam mo ba yon? Merong 14 na container na pinasok ang EPCB Consumer Goods. Sir, hindi po. Anong pinapirma sa'yo? May pinapirma lang po sa akin na papel pero hindi na po ako
Yes, Senator Erwin. Mr. Chair, can I directly ask this individual, with your permission? Mr. Yes, Chair? please proceed. So sino po ang may-ari ng EPCB? Kasi pag hindi mo sasabihin, baka ikaw ang mailagak namin sa kulungan dyan sa baba. Sino ang may-ari ng EPCB? Sir, dito ko po, Tito mo. opo, Ano ang pangalan ni tito mo? Erwin Pascual po. Erwin Pascual. It's dapat si Erwin Pascual ang may-ari niyan. Therefore, Mr. Chair, may I manifest as we subpoena Mr. Erwin Pascual, the owner, and not this poor rider na magre-represent sa kanya. Ang problema kasi, Mr. Chair, itong mga brokers na ito, pustahan tayo, hindi naman lahat po may-ari ito eh. Puro owner. I don't believe that they're all owners. Pero iba siguro dyan, owner. Pero real owners are behind these people. These people are just staff, Mr. Chair. Ang problema, ang niloloko nila, yung Bureau of Customs. Siyempre, ang Customs tatanggap, Mr. Chair, papakita ng ID, hindi naman ma-interview ng Customs yan. Eh dapat doon sa mga nagpa-process ng mga empleyado ng Customs, it is your responsibility to make sure that these are real people, real owner. Yung mga nagpa-process po nito. Kasi yung problema, kagaya nito, rider pala, how can you believe na this will be an owner? Parang kwan din ito, Mr. Chair, parang yung sa flood control natin, na kung sino-sino na hindi naman talaga ang totoong may-ari. Ito ho nangyayari dito ngayon, a misrepresentation. So, may I manifest, Mr. Chair, that we subpoena the real owner of EPCB, Consumer Goods Trading, because this individual cannot answer our questions, Mr. Chair. The Secretary is hereby directed to subpoena the real owner of EPCB Consumer Goods Trading. Yung Berches naman, so 14 ito container vans itong EPCB. Supposedly si Mr. Erwin Pascual. Do we invite him or do we subpoena him? Pwede na siguro. First, invite them. So we invite him, and then if he does not attend, we will subpoena him. Berches, ilan ang Yuse Carag? Ilan ang ng Berches? Nine. 19, sir. 19. Did you say how much was the estimated value of yung 14? The estimated value of the 14 of EPCB, sir, was not known kasi nakalabas na, sir. So never na-inspect. Okay. What about yung 19 ng Berches? Sir, do you want me to name each one, sir, or i-total na lang nila? Total na lang. Sige, while you're totaling it, anong pangalan po nila? Jovelyn. Berches, yung ba apelido nyo? Yes po, good morning po. Good morning. So kayo ang may-ari ng Berches Trading. Yes opo. Kayo rin ang nag-import ng 19 na container. Tama ba? Yes opo. Okay, so for the information, so unlike si Mr. Huala, kayo talaga ang may-ari. Opo. Matagal na kayong nag-i-import? Ano pa lang po, magto 2 years pa lang. 2 years. At ilang beses na kayo nakapag-import? Hindi ko lang po sure kasi po may broker po. Depende po kasi sa broker po yun. Depende sa broker ang Opo. pag-import? Di ba depende sa inyo yun? Opo, kasi po, minsan po sila naman po yung broker naman po yung kausap ng mga nag-i-import. Meron po kasi silang sinasabing in-buyer po. Doon lang man, nang-mission lang naman din po kami. Bali, nire-rent lang po yung ano namin. Sir. Yung ano po namin. Lisensya nyo? Opo. Nire-rent? Opo. Ang flood control din pala, no? So, ibig sabihin, hindi kayo talaga ang nagbabayad, hindi kayo talaga ang nag-i-import. Hindi po. Kayo ang may-ari ng Berches, pero merong kayong, pagkano binibigay sa inyo pag ganyan? Depende po sa kausap po.
No, kaya nga, pero magbigay mo ako ng halimbawa. Pinaparenta ninyo yung inyong lisensya. Apo. Magkano? Depende po sa kausap po ng broker po, sir. O kaya Ay, nga, itong sa kasong itong 11, ilan ang magkano ang sa inyo? yun? Ang kausap po talaga niya si Ma'am Brenda, yung broker po niya si Sir Cyril po. Okay, Brenda, ano apelyido ni Brenda? Hindi ko lang po alam, pero nandito po siya, sir. Oh, nasaan siya? Ayun. Mr. Imperial. Where is Mr. Imperial? And where? Good morning, Mr. Chair. Ako po yung Mr. Imperial. Oh, Broker po. ikaw ang broker. Ano po sir, clear ko lang Mr. Chair. Hindi ko nga po alam ba't nasama yung name ko dyan. Wala pa akong pinipirmahan sa kanila any kind of documents or entry, Mr. Chair. Pero broker kayo ng Burgess. Hindi ko din po kilala sila, ma'am, sir. O nga, pero Opo, hindi ko po, ngayon ko lang nga po siya nakita, sir. Mr. Chair. pero bakit kayo broker ng Burgess? Hindi ko din po alam, Mr. Chair. Wala po akong pinirmahan sa kanila kahit i-review po natin lahat. ng Pero documents. broker ka. Opo, broker po. Dito po ako sa Manila, Mr. Chair, naka-assign. Ibang company po yung pinagtatrabahoan ko, Mr. Chair. Anong company ninyo? Logistic lang po sa Binondo, Mr. Chair. Ang pangalan? Forwarding po. Baka, So hindi mo Or alam broker. bakit ka opo, Mr. Chair. nakasama dun sa listahan bilang broker ng Burgess. Yes, Mr. Chair. Aminado po akong wala akong pinirmang kahit ano pong contract or signature sa kanila, Mr. Chair. Okay, Brenda, what is your name? Can we administer the oath to Brenda? Before you administer the oath, ano pong pangalan ninyo? Babalikan kita ha, Jovelyn ha. So, Jovelyn, kinausap ka ni Brenda. Siya po yung kausap po. Anong sinabi sa'yo? Siya po yung kausap ng broker po eh. Kaya nga, anong nga sinabi sa'yo? Yun po, may import po yung in-buyer po. Parang nang mission po siya. Pati siya nangungumisyon. So nag-usap kayong dalawa, sabi niya, Jovelyn, pwede bang gamitin yung inyong lisensya kasi may papasok na mga imported na goods ng isang importer, ganun ba? Hindi ko lang po siya, parang gano'n na rin po. Kailangan sure ka. You try to remember kasi investigasyon to eh. Inquiry ito. Kaya kailangan. So ano ang sinabi niya sa'yo? Please try to recollect your memory and explain. Bali po, ano po lang siya eh, bali pipirma lang po kasi ako, sir. Pipirma ka lang. Opo, yun lang po. Tapos sila na po yung mag-aasikaso. So magkano nakuha mo doon sa pirma na yon? Ano lang po, depende lang po sa commission. Bali po, 3 to 10,000 lang naman po kada, ano po eh. 3 to 10,000 kada Depende po sa kausap po kada ng... container. Opo, depende po. So dito sa 19 na container, 190,000, ganon? Hindi po. Ano, magkano? May ano pa po kasi yan, sir. Bali sa isang container, 500 pesos lang po talaga. O ano yung 3 to 10,000? Yun po kasi naghahati-hati pa po kasi nag-omission, yung ano po. Yun po. Kaya yun po yung inano sa akin na 3 to 4,000. So po. magkano nakuha mo? 500 lang po kada container, sir. So sa halagang 19 na container, 500 pesos. 500 pesos lang po. so 9,000 pesos ang nakuha mo Apo. bilang Burgess. Apo. Ikaw ang may-ari ng Burgess. Apo. 500 pesos lang po kada container. Kaya nga. So ikaw ang consignee. Ikaw ang Apo. nag-import sa Apo. dokumento. Apo, consignee po. O kaya nga. Tama ba yon, di ba? As a consignee, siya yung nag-import. Yes, sir. Okay. Brenda, can you administer the oath? Please stand up. Raise. Sagutin niyo po tanong ko ha. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? Affirmative. Thank you. Okay.
Ikaw kasama din sa Berches Consumer Goods Trading? Yes po. Bilang ano? Ano ang tungkulin mo? Siya ang may-ari. Opo. Ikaw ay? Kasamahan po ako doon sa Birches. Actually po, si Birches is meron kaming kliyente. So hindi naman po siya laging nagpaparating. Wala naman pong ganong dumarating. So meron pong mga times na Anong ibig sabihin nagpaparating? yun pong mga client namin. Oo nga. Matagal na na-stop yung parating. So kumbaga sa Ano? po, Yung client ninyong importer Opo. at May yung ibig sabihin- paparating na imported na mga bagay. Opo, mga ano naman po, hindi po yan mga katulad ng mga frozen. Hindi po. Ayun, ito pong consignee is parang napag-anuhan namin na iparent kasi wala naman po ngang dumarating kami na na wala kaming dumarating na shipment. So pinarent po namin siya. Teka. Ano yung pinarep ninyo? Yan po, yung Birches. Di ba shipment nga yun? Hindi po, yung consignee lang po. Wala po yung alam si Birches, kami sa office na kung sino yung kumbaga, halimbawa po, may nakipag-usap sa amin na Sino ang nakipag-usap sa inyo? Ayun na nga po yung nakausap namin sa Sino nga? Hindi nga po namin ngayon siya makontak. Pero sino nga? Si Mr. Vicente po. Mr. Vicente. Opo. Anong Yun first lang po. name? Yun lang po yung pangalan niya na naano namin. Tapos binigay yung Pwede ba cellphone namang number. makikipag-usap ka sa... Itago na lang natin sa pangalang Mr. Vicente? Opo. Yun po yung niya na nakausap namin. si Mahirap Mr. naman Vicente. paniwalaan yun na Miss Desagon na may nakikipag-usap ka, Matagal ka na ba dyan sa Birches Consumer at sa import? Hindi naman po. Sa importing? Hindi Matagal rin na? po. Hindi rin naman po kasi kami nga. Pagka ilang taon na? Siguro po mga 1 year. Bago nun, anong ginagawa mo? Wala lang po. Wala lang. Hindi naman po kasi kami nga involved sa mga... Dito lang po kasi nga kami na gawa ng... Nitong nakausap nga Miss po kami. Desagon, pag ikaw ay nagsisinungaling, alam mo ang pwedeng mangyari rito, di ba? Opo, hindi ko po, hindi po talaga. Ito Okay, po talaga yung totoo. Senator Mr. Erwin. Chair, may I just ask our Commissioner from the Bureau of Customs, tama po ba, Mr. Commissioner? At wala po bang violation na pinapahiram nila yung kanilang mga consignee? Ano ho ang regulations po dyan ng BOC? Nepomuceno, sir. Sir, thank you, Mr. Chair. Sir, two things. I was supposed to raise that up also. The quick answer, Mr. Senator, is yes, there's a violation. And in the specific provisions of the CMTA, so yung una nyo pong nabanggit kanina, number one, these are clear cases of consignees being hired or consignees for hire cases, wherein the consignees would allow their corporations to be used by importers. Yun po yung naririnig po natin ngayon. So actually, Mr. Chair, this is one of the many things that we have recognized in the BOC that our new team will have to address. But that's a separate issue. Then pangalawa po, if I may, regarding the statistics or Please data proceed. being mentioned, yun pong, for example, sa 19 containers ng Birches, yun po yung 19 containers, yan po yung numero na na-alert po ng DA. Pero yung sa kaso po na to sa kabuuan, ang in-import nila, 25 containers. So meron nang naunang na-release, unfortunately, ang customs, but at this point, di na natin alam kung ano laman talaga nun. 4 containers were released prior to the alert given by the DA. And then dun sa EPCB naman po, 14 containers were alerted out of the 20 containers. Para po accurate, 20 and then sa Birches 25. 25 po. So ang 4 at 6, so 10, no? We can provide the data for the specifics po ng mga iba't iba pong pinasok po ng consignees po. Okay. Thank you. Mr. Chair.